makikinabang sa pagtatayo ng Pangil Bay Bridge na itinuturing na pinakamahabang tulay sa buong bansa, kundi makahihikayat din ito ng mga investors. May ulat si Wilnard Basilonia ng Philippine Information Agency. Sinalubong mismo ng mga lokal na opisyal ng Lanao del Norte kasama si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar at Korean Ambassador to the Philippines Han Dong-man si Pangulong Rodrigo Duterte para pangunahan ng groundbreaking ceremony ng Pangil Bay Bridge Project dito sa bayan ng Tubod. Ito ay pinangunahan ni Lanao del Norte Governor Imelda Anguing Quibranza Dimaporo kasama sina Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Quibranza Dimaporo, Lanao del Norte 2nd District Abdullah Bobby Dimacuta Dimaporo at Tubod Mayor Leoncio Bagol. Ayon kay Secretary Villar, ang Pangil Bay Bridge ang magiging bagong pinakamahabang tulay sa buong bansa na nasa 3.7 kilometers at kauna-unahan sa 16 na tulay na itatayo para maikonekta ang Luzon, Visayas at Mindanao sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Inaasahang mapapaiksi nito ang oras ng biyahe sa 7 minuto na lamang mula sa bayan ng Tubod papunta ng Tangub City. Nabatid na nakagawian ng mga motorista at biyaherong papunta ng Misamis Occidental at Zamboanga del Norte na sumakay ng barge mula sa Mucas Port sa bayan ng Kulambugan papuntang Ozami City Port na umaabot ng 1 hanggang 2 oras kapag hindi mahaba ang pila ng mga sasakyan. Ang Pangil Bay Bridge Project na inaasahang matatapos sa taong 2022 ay libreng madadaanan ng mga motorista at mananatiling bukas sa loob ng 24 oras. Una nang naiulat ng nasabing proyekto na nagkakahalaga ng 7.8 billion pesos ay pinondohan sa ilalim ng Korean Economic Development Cooperation Agreement. Kinuha rin ng DPWH bilang mga konsultan sa proyekto ang Yushin Engineering Corporation kasama ang Pyunhua Engineering Consultants at Kyungho Engineering and Architects sa pamamagitan ng bidding alinsunod na rin sa Philippine Government Procurement Program. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Pangulong Duterte ang kanyang pasasalamat sa Korean government. But Korea has a special attachment to the Filipino people. You know why? We fought in the Korean War. And a lot of Filipinos, 700. Sila Ramos. Died. Inaasahan na hindi lamang ang bayan ng Tubod at ang lungsod ng Tangub ang makakabenepisyo sa Pangil Bay Bridge, kundi malaking tulong din ito para sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga lungsod ng Cagayan de Oro, Iligan, Marawi, Ozamis, Oroquieta, Dipolog at Dapitan o ang mga lalawigan ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental at ng Zamboanga del Norte. Ayon kay Lanao del Norte Governor Imelda Anguing Quibranza Dimaporo, sila ay nagagalak na sa loob ng mahigit 30 taon ay naipatupad na ang kanilang hinahangad at mismong si Pangulong Duterte pa ang nanguna sa groundbreaking ceremony ng proyekto. Ihayag din ni Governor Dimaporo na inaasahan nilang papasok ang maraming investment sa lalawigan ng dahil sa Pangil Bay Bridge. Para sa Bayan, Wilnard Basilonia, Philippine Information Agency.